in terms of risk, no, sa mga different sources of energy, relatively safer pa rin ang nuclear option. Relatively safer. Hindi ko sinasabing safe siya 100%, no? But compared mo dun sa other sources, relatively safe pa rin siya. Kaya nga, ang nakikita ko talaga dito, Admar, may mga pumipigil sa pagpasok ng nuclear energy sa Pilipinas. Di ko lang alam kung na-monitor mo yung interview namin kay Director Rino Abad patungkol doon sa, kasi tinanong ko kasi na di ba meron ng mga nakaimbak dito na binili yung mga oil companies na mga langis, mga oil products. Tapos bakit recently lang itong gulo dito, mga halimbawa ilang linggo pa lang nang nangyayari, apektado agad tayo sa presyohan pero binili natin ito ng ganitong presyo. Hindi ko lang alam kung napakinggan mo yun na Doc Batu. Ang ano ko dyan, ang reaksyon ko dyan is dyan na napapakita yung limitations ng merkado natin dyan sa Pilipinas, ano, sa produktong petrolyo. Kasi ang nangyayari niyan is kung anong presyo mo binili yung produkto, dapat ganung presyo mo rin ibebenta. Kumbaga, hindi dapat lumalayo doon. No? So halimbawa, kung binili mo yung kagaya niyan sa kaso ng langis, ano, yan ay binili prior to a shock. Kagaya halimbawa ng shock ngayon dyan sa gitnang silangan, dapat magre-reflect yun doon sa presyo nung binili nila yung produkto. Sa kaso na yan, hindi yan yung nangyayari. Ngayon hindi nangyayari, Admar, sa kaso ng bigas. So halimbawa, sa kaso ng bigas, bumababa na yung presyo sa pandaigdigang pamilihan, ang nangyayari is ibinebenta pa rin siya sa mas mataas na presyo. Di ba? So, ganun, yung sa kaso naman doon sa petrolyo, kabaliktaran nun. Kasi ang nangyayari, kumbaga, mura nila nabili, no? And then, ibebenta nila yan doon sa presyo na ayon sa pandaigdigang pamilihan ngayon na tumaas. So, ang nangyayari niyan is, yan ang epekto kasi, Admar, Plita, no? ng yung oil deregulation na nangyari dyan sa Pilipinas. No? Kaya nga, yung oil deregulation law, no? Yan kinakailangan yan i-review. Kagaya nung sa EPIRA, di ba yung EPIRA i-re-review rin. Sa kaso ng oil deregulation, matagal na yan, dapat na-re-review na rin yan. Ano yung Doc? Tatitingnan ko anong posibleng amyenda ang kailangan. EPIRA o EPERA? EPERA daw. EPERA o EPERA-pera Pero ito, Doc, Pero alam mo, tagal-tagal nang may nagsasalita niya na dapat ano natin, baguhin natin. Wala namang gumagalaw. Alam mo, may inside story ako niyan, Doc. 'Di ba isa sa mga nagsusulong niyan si Senador Congressman Rodante Marcoleta. 'Di ba yun yung isinulo niya nung una, tapos hindi siya tagal na nga. Hindi siya tumuloy at nag-ano lang. Pero ikukwento ko lang sa iyo off the air. Ikukwento ko yun sa iyo, meron 'di ba? Yun yung kanyang pinush. Kinuha siya ng unit team, pero bakit hindi ba natuloy? Ikukwento ko lang yan sa iyo. Pero ito, Doc, parang kagaya ba ng presyo sa yung oil products natin dito na mabilis yung paggalaw sa foreign currency natin, foreign exchange natin? Maihahambing ba natin yan? Kasi gumagalaw din yung foreign exchange natin. Ganun ba yung parang konsepto niya? Kasi pag nagkakagulo, di ba, halimbawa may gulo, may krisis, sasabihin agad, oy, bumagsak yung halaga ng piso, lumakas ang dolyar, o di kaya ganito, kasi ganito, ganyan. Kung competitive yung merkado, gagalaw yan. No? Kung sabihin ng competitive, kumbaga makikita mo kagad na, di ba, nagkaroon ng shock sa Middle East, makikita mo kagad magre-reflect yung presyo. Halimbawa, nag-increase ng production ang OPEC, makikita mo, mabilis bababa kagad ang presyo, no? At meron din, Admar, role ng expectations ng mga producer, no? At saka yung expectations din ng mga consumer. So kasi yung expectations, kumbaga kung inaasahan mo na tataas ang presyo, tataas ang demand ngayon kasi medyo mura pa kung bukas magtataas, di ba? So merong ganong din dynamics na kailangan tingnan diyan. Dito sa Canada, kung may hahambing ko lang, dito mabilis ang galawan ng presyo. So halimbawa, kung ano yung galaw sa pandaigdigang pamilihan, it mirrors kung ano yung nangyayari dito. So kung bumababa ang presyo, bumababa rin, ano, dito sa domestic market. Sa kaso ng Pilipinas kasi hindi competitive, tsaka may posibilidad na nagkakaroon ng pollution diyan among the
yung distributors, no, nung mga yung retailers din themselves, no, nagkakaroon ng collusion diyan, kaya hindi nakikita kagad kung nagbabago ang presyo. Pero Admar, in theory dapat ganon, no. Halimbawa, kung competitive yung market mo, theoretically kapag gumalaw ang presyo sa pandaigdigang pamilihan, makikita mo kaagad yan, merong paggalaw, no. Pero kung hindi nagkakaroon nung paggalaw, that means there is something wrong within the market. Dapat na i-correct yan. Kaya nga, tama yung sinasabi ni hopefully, Senator Marcoleta, na dapat along with EPIRA, kasama yung oil deregulation law, ang tagal na, Admar, bata pa ako namin na nagsasabi na na i-review. No? Kasi nga, ang nangyayari is may mga limitations yung batas mismo na kung saan nakakalusot itong ganitong behavior ng mga participant sa market. Kaya nakikita natin na ganyan yung nangyayari, Admar. Kanina sinabi ni Director Abad ng DOE na wala namang kakulangan ng supply ng langis. Espekulasyon lang dahil nga sa gulo dito. Sabi ko, espekulasyon lang tapos maapektuhan agad. So speculation lang daw. Yun lang. Sabi ko, yun nga, ang sabi nga niya, parang pakonsuelo is pag bumaba rin naman, tingnan din natin, hindi lang yung puro daw pagtaas, pati pagbaba, medyo mabilis din pag bumaba. Sabi ko, ganyan ba talaga ang pag hindi hawak ng gobyerno, yung pag-regulate talaga ng presyo, Doc Michael? Hindi kasi, alam mo, we also have to understand yung dynamics ng market. Kagaya halimbawa nung nangyari sa Middle East, ang involved kasi ng mga bansa, we have to understand kung sino-sino rin yung involved. Sa kasong ito, ang involved dito is Iran na mismo. No? Kasi nangyayari nga, di ba, Iran mismo yung nag-launch ng mga missile papuntang Israel. No? Kumbaga, direktang umaatake na ang Iran mismo. Alam naman natin na ang Iran, it shares a border with other Gulf countries dun sa Persian Gulf. Particularly, may control sila doon sa tinatawag na Strait of Hormuz. So kapag dyan nagkaroon ng gulo, kasi parang bottleneck yan. Kumbaga dyan dumadaan yung mga shipments ng produktong petrolyo galing dyan sa mga Gulf countries, galing din sa Saudi Arabia. Ang mangyayari niyan is talagang magkakaroon ng kakulangan sa supply. So may punto rin yung guest nyo kanina, na kung saan na it could be as a result of speculation kasi ang nangyayari is wala pa namang closure ng Strait of Hormuz. Kumbaga, ang nangyayari is ina-anticipate lang na what if kung magkagulo, what if ganito, what if kung magsara. So anong mangyayari? Kaya nangyayari din yung mga producer, nagiging cautious din sila, lalo na yung sa supply chain. At hindi lang yun, mabanggit ko lang din Pilita at Admar, yung pagta-transport ng crudo, it also involves insurance. Kasi magbabayad din ng insurance yung mga yung mga may-ari ng mga barko tsaka yung mismo sa supply chain mismo. May nagbabayad sila ng insurance premium. Kapag may mga gulong ganyan, tumataas din yung premium. At pag tumaas yung premium, nagre-reflect yan sa presyo sa pamilihan. So meron din ganung dynamic yan. So we have to understand din yung mismong logistics, yung supply chain facts, nung mismong sa produktong petrolyo para mas maintindihan natin. Sa totoo lang, wala namang kakulangan sa supply. O kung tatanungin mo, wala. Kasi kung merong kakulangan sa supply yan, lahat ng bansa maaapektuhan. Hindi lang Pilipinas. Kung meron, kasi global yan pag nagkaroon ng kakulangan sa supply. Ang nakikita kong nangyayari dito is nagiging cautious yung market. Kaya nangyayari is tumataas ang presyo na hindi naman talaga dapat. Well, simply because of the geopolitics na nangyayari din sa area. Apo. Kaya nga, this builds the case sa pag-further ng diversification ng energy supply sa ating bansa. Na hindi tayo dapat talaga forever mag-rely sa produktong petrolyo, sa mga carbon based na energy supply, sa fossil fuels in particular. So dapat mag-diversify, simulan ng pag-diversify ng ating energy sector. Kasi pag hindi nila ginawa yan, magiging alipin tayo sa speculation, magiging alipin tayo dyan sa pag nagkaroon ng discretion. Pero halimbawa, Doc, kung mag-shift na talaga tayo, isipin lang natin, imagine lang natin, mag-shift na tayo sa e-vehicle, which is sumisikat na yan talaga, marami na tayong nakikita niyan.
kaya bang masustain din naman sa ating supply ng kuryente yung e-vehicle? I mean yung sa yes, tama, yung sa supply ng kuryente natin ay ngayon nagkaroon pa ng kakulangan. Yung charging. Kung ikumpara mo siya sa pag-aangkat ng baka magiging same as useless lang din yan. Well, we have to understand saan ba nanggagaling yung ating supply ng kuryente. So that babalik tayo sa fundamental question kasi from there mapipinpoint natin kung ano yung posibleng intervention na pwedeng gawin. So sa kaso sa Pilipinas, mahigit 50% ng kuryente, ng energy ay nanggagaling yan sa coal, no? So, at saka sa krudo. Mm-hmm. Okay? So yan yung mga yan yung mga geopolitically sensitive na mga commodities eh. Kagaya halimbawa sa Indonesia, kung maalala po ninyo na nagkaroon ng pagbaban halimbawa ang Indonesia ng pag-export ng coal, problema 'yon, no? So geopolitically sensitive 'yan, coal at saka crudo. Isa pa na source natin is yung LNG, no? Kasi meron tayong LNG plant, power plant, meron tayo niyan. Galing sa Malampaya 'yon. So yun yung supply ng kuryente. Lumalaro yan sa around 15 to 20%. And then the rest ay yung renewables, no? Yung mga clean sources of energy natin, yung mga geothermal, hydro, nandun na yan sila, no? So ang ibig sabihin nito, Admar, is kung mag-shift tayo halimbawa sa EVs, so sa mga electric vehicles, well, unang-una, dapat magkaroon tayo ng infrastructure para sa charging. Kasi kung wala kang charging station, hindi aandar yung mga EVs na yan. Saan mo i-charge yan? Hindi kami pwede magkabig kahit saan. Pa lang, Admar, halimbawa, galing kayo dyan sa ACQ Tower, papunta ka lang ng Cubao, nadiskarga na yung EV mo, tapos walang charging station. Sa EDSA pa. Oo, mai-stack ka sa EDSA niyan. So, kailangan mo ng infrastruktura. Ikalawa is kailangan reliable yung mismong source ng kuryente mo. So, halimbawa, kung nagde-depend pa rin tayo sa coal, nagde-depend pa rin tayo sa crudo, kagaya ngayon, nakikita natin na konting galaw lang sa Middle East, gagalaw din ang presyo ng crudo. Magkakaroon yan ng epekto sa sustainability ng electric vehicle sa Pilipinas, no? So, kinakailangan maging secure yung ating energy supply. Kasi yun yung magiging parang lifeblood ng EV sector mo yung mismong kuryente. Yung raw product, secure yung supply. Yung raw product ng mga natin, halimbawa itong mga sa uling, coal, itong may mga panggatong, di ba imported din yan? So, habang imported yan, tayo at mercy pa rin. Exactly my point. Kaya sabi ko na magiging alipin tayo kung ano yung nangyayari sa labas. So which means na kinakailangan magkaroon tayo ng source ng kuryente na indigenous sa atin, na within, na hindi na tayo dapat mag-import. So a possible solution dito is yung nuclear power. So that is one. Another solution dito is yung mga pag-i-expand ng clean and renewable sector na solar. Ating bansa. But then again, ang kinakailangan dito is kagaya sa nuclear, you need a lot of investments to come in, para maipatayo yung mga planta, para mai-expand mo yung pinanggagalingan mo, particularly sa renewables. So alam naman natin sa Pilipinas, kulang yung ating investment para dyan. Kaya nga naghihimok tayo ng external foreign direct investment para dyan Kasi kulang yung ating capacity para makapagpatayo ng mga planta. Masingit ko lang, Doc, kasi last week ata nakapanayam ko si Congressman Mark Coangco. Ang problema, meron na raw mga nagka-interes. Kaso sa side daw ng ating government, particularly sa DOE, parang wala pa yatang nabubuo na programa ba, wala pang konting push talaga para ma-welcome na yung mismong mga nagkakaroon ng interest, like kagaya dun sa South Korea. Matagal na nating naririnig ito. Way back Duterte administration pa, naglaan ng pondo. And mga 4 na dekada na raw ata itong puro na lang research, puro na lang pag-aaral, wala nang implementation. Mas malaki pa yata yung nagastos na natin doon kaysa doon sa dapat na nakatayo na ng mga nuclear plants. Hindi lang yan, Admar, yung mismong opportunity cost nung hindi pagpapatayo ng nuclear plant. Kasi ibig sabihin natin ng opportunity cost, yan yung dapat sana na benefit na nakuha natin
because of cheap power and reliable and secure source ng power sa Pilipinas na hindi nangyari dahil nga nabanggit mo nga, Admar, and I was about to say that earlier, na meron actually may pag-aaral at merong plan. Meron tayong nuclear energy development plan. Meron po ang DOE niyan. The problem is, kagaya na banggit mo, Admar, the problem is implementation. And actually, facilitating yung pagpasok na mismo nung foreign direct investment para maipatayo na itong mga pabrika na ito, yung para sa kuryente, ano? At meron din mga requisite na kinakailangan kasi halimbawa sa nuclear power, that would involve yung International Atomic Energy Authority o Agency, IAEA. Kasi ang ginagawa ng IAEA is nag-i-inspect sila sa mga sa mga nuclear plants all over the world. Meron treaty niyan. So, ibig sabihin, dapat maging signatory din tayo dun sa treaty na yon para ma-allow yung mga inspectors to come into the Philippines. Since nga hindi naman tayo nagkaroon talaga ng operational na nuclear power plant, kung hindi ako nagkakamali, wala tayong, we don't have such an agreement. So, meron ding role dito ang legislature para magkaroon ng agreement to allow IAEA to come in. So, isa yun sa mga requisite. No? Kumbaga may mga, Admar, may mga administrative and procedural na mga aspeto rin ito. Hindi naman basta-basta talaga pwede na magpapasok ka ng company para magpatayo ng nuclear plant. Hindi gano'n kasi may mga kinakailangan gawin on the administrative side para masimulan yon at hindi pa ito nagagawa hanggang sa ngayon. Kaya nangyayari is hindi natin napapakinabangan sana na magkaroon tayo ng secure na source ng kuryente. Kasi ang nangyayari is siguro sa DOE marami rin silang mga ibang priorities, hindi nila ito binibigyan ng number one priority in my opinion. Kasi kung binibigyan nila ito ng priority, parang maharlikapan yan within less than a year na kagad, na-repaso na kagad, biglang makikita mo meron baka mas malaki yung nila doon. Mas malaki yung kitaan nila doon. Kaya hindi pa rin pinupush ito kasi mag-aaral ulit sila paano sila kikita rito At least yun. Oo, kasi ang mangyayari niyan, if halimbawa mag-take over, kasi very cheap talaga ang nuclear. Ang mangyayari niyan is pag mag-take over yung nuclear in terms of yung energy mix sa Pilipinas, madi-displace itong mga existing oligarchs na nagko-control sa distribution, sa transmission, sa generation ng kuryente sa Pilipinas. Kontrolado yan ng mga existing na mga oligarko. No? So, ibig sabihin, pag magkakaroon ng competitor sa kanila, of course, their natural response is to lobby na hindi papasukin ito. So, I have a feeling na may mga puwersa na nagpipigil na makapasok talaga ang nuclear power kasi ang mangyayari nito is magkakaroon ito ng epekto sa presyo. May posible talaga na magkaroon ng malaking pagbaba sa presyo ng kuryente sa Pilipinas kapag ka napasok yung nuclear. At hindi lang yon, dapat ma-complement din ito ng pag-i-expand mo ng non-renewables. Kasi hindi naman kaya yan kung nuclear lang agad hindi kakayanin. So kinakailangan din magkaroon ka ng non-renewables to complement para magkaroon ka ng talagang mas secure at mas environment friendly na mga source ng kuryente. Kasi kagaya halimbawa, Admar, yung coal napakasama niyan sa katawan, Admar. Pag nalanghap ng tao yung coal, marami ng pag-aaral na so walang green coal. Mga communities may around green coal, power plants na gumagamit ng coal, nagkakasakit yung mga tao. So walang na green coal kasi halimbawa merong pinagmamalaki, green coal kami. Walang ganong na green coal. Walang ganon. Kalokohan yun. Walang ganon. Kasi yung kagaya halimbawa si Donald Trump, sinasabi ni Donald Trump clean coal daw. Hindi ako naniniwala doon sa clean coal. Kasi yung coal, coal yan Cooling. Coal is exactly ang pilitan. Coal is coal. Sabihin, marumi yan. Maruming source yan ng energy. Bagamat ito cheap, kumbaga compared mo halimbawa sa existing ngayon na kagaya sa renewables, medyo mahal pa rin. Yung mga coal tsaka crudo, mas mura. Ang mangyayari naman sa tao, makakasakit naman yung mga tao na nakapalibot sa power. Health crisis naman tayo. At saka hindi lang yun. Yung coal, paano ba nakakarating ang coal sa ating bansa galing Indonesia? Halimbawa, di na kinakarga yan sa barge. At yung mga barges na yan, syempre, hindi mo maiwasan. May mga mag-spill dyan. Di ba? Isipin mo kung magkaroon ng spill ng coal.
magkaroon ng spill ng produktong petrolyo. So, I mean, malaki yung environmental risk niya. Of course, sa nuclear, meron ding environmental risk, di ba? Kagaya nung nangyari sa Fukushima, nung lumindol. Yes. Pero nangyari naman yan nung lumindol. Hindi ba? So, ibig sabihin, how often na lumilindol na ganun kalakas na pwede yung sumira ng power plant. But it doesn't happen often, di ba? So, ibig sabihin, in terms of risk, sa mga different sources of energy, relatively safer pa rin ang nuclear option. Relatively safer. Hindi ko sinasabing safe siya 100%, no? But compared mo dun sa other sources, relatively safe pa rin siya. Kaya nga, ang nakikita ko talaga dito, Admar, may mga pumipigil sa pagpasok ng nuclear energy sa Pilipinas.